Mapanuyang nagkwento ngayon si Chancellor Friedrich Merz kung paano ibebenta ni Volodymyr Zelensky sa mga Ukrainyano ang pagsuko ng mga teritoryo ng Ukraine kay Vladimir Putin. Iminungkahi ni Merz kay Zelensky na iugnay ang pagbibigay ng teritoryo sa pagsali sa European Union na parang hindi pwedeng mangyari ang isa kung wala ang isa pa. At kunyari, hindi raw ito kagustuhan niya, ibig sabihin hindi ni Zelensky, kundi ng European Union. Pero ang problema dito ay ayon din kay Friedrich Merz, ang ideya ng pagsali ng Ukraine sa EU bago ang Enero 1, 2027 na binanggit ni Pangulong Zelensky ay masyadong optimistiko. Naniniwala siya na kahit ang pagsali bago ang 2028 ay hindi makatotohanan. Samantala, ang ibang mga opisyal ng Europa ay nagsasabing sabay-sabay ng sandatahang lakas ng Ukraine ay magiging mahusay na panangga para sa Europa laban sa mga Ruso. Pero para hindi lang puro malalakas at kontrobersyal ang pahayag, iminumungkahi kong himayin natin ito ng sabay. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News, nasa video description ang link. Kaya, sisimulan ko ang episode na ito hindi sa mga salita ni Friedrich Merz, kundi sa mga pahayag ng ibang opisyal at militar ng Europa na nagbibigay konteksto sa sinabi ni Merz. Ngayong araw, sinabi ni Andrius Kubilius, Euro Commissioner sa Depensa, na walang saysay ang pagtalakay sa plano ng muling pagbangon ng Ukraine kung wala pang makatotohanang plano para sa tagumpay ng Ukraine. Kaya naman nananawagan siya sa European Union na agad dagdagan ang tulong sa Ukraine sa lahat ng larangan, lalo na sa frontline. Narito ang pahayag ni Kubilius. Walang silbi ang estratehiya para sa pagbangon ng Ukraine kung walang estratehiyang Europeo para sa makatarungang kapayapaan. Para magtagumpay ang muling pagbangon ng Ukraine, kailangan agad itong makasali sa nagkakaisang pamilihan ng Europa. Ang integrasyon ng Ukraine sa EU ay aming estratehikong at napakahalagang interes, at ito ay direktang konektado sa aming estratehikong interes na sa lalong madaling panahon ay maging handa sa depensa at mapigilan ang mga posibleng pag-atake ng Russia. Mahalaga na simula ngayon ay mapagsama ang mga kakayahang pang-industriya sa depensa ng Ukraine at Europa. Sinabi ng pinuno ng Komiteng Militar ng NATO na si Admiral Giuseppe Cavo Dragone na ang Ukraine ay tagapagtustos na ng seguridad at nagiging instruktor ng NATO forces ang mga sundalong Ukrainian sa pinagsamang pagsasanay. Dagdag pa ni Admiral, malaki na naiaambag ng Ukraine sa seguridad. Binigyan din ni Admiral Dragon na kahit abala ang Ukraine sa labanan, na ibabahagi pa rin ito sa NATO ang malaking karanasan sa pamamagitan ng pinagsamang sentro ng pagsusuri, pagsasanay at edukasyon. Ngayon, ibabahagi ko ang sinabi ni Admiral. Karaniwan na itong ginagawa. Ang mga Ukraino ang gumaganap bilang kalaban sa mga pagsasanay laban sa mga drone. Masasabi ko nagulat kami dahil ipinakita nilang seryosong kalaban sila. Natututo kami at kinikilalang mga aral mula sa Ukraine. Pansinin ang ginagawa nila sa Persian Gulf, tinutulungan nilang itaboy ng mga lokal na bansa ang mga pag-atakeng panghimpapawid ng Iran. Kaya ngayon, ang Ukraine ay tunay na isang tagapagbigay ng seguridad. At kung iisipin, kung ganito naman ang lahat, bakit hindi na lang agad tanggapin ng European Union ang Ukraine bilang bagong miyembro? Sa halip, noong Abril 20, isinulat ng Financial Times na ang Pransya at Alemanya ay sumusuporta sa pagbibigay ng pansamantalang katayuan sa Ukraine sa proseso ng pagsali sa EU. Ibig sabihin, bagyang integrasyon at simbolikong benepisyo lang, pero wala ang pangunahing karapatan ng ganap na miyembro. Pero kapalit nito, magkakaroon ng obligasyon sa isa't isa na depensahan ang bawat isa sakaling magkaroon ng digmaan ang Russia at Europa. Ngayong araw, iminungkahi ni Chancellor ng Alemanya Friedrich Merz na mapipilitang tanggapin ng Ukraine ang pagkawala ng kontrol sa ilang teritoryo sa kasunduang pangkapayapaan. Ayon sa kanya, si Pangulong Vladimir Zelensky. Maaaring iugnay ni Zelensky ang ganitong mga kompromiso sa posibilidad ng pagsali sa European Union. Sa katunayan, hinihikayat ni Merz si Zelensky na ibenta sa mga Ukrainian ang ideya ng pagbibigay ng teritoryo sa Russia bilang tiket papasok sa European Union. May sipi rito mula kay Merz na tiyak ikagugulat ninyo.
Sa tamang panahon, pipirma ang Ukraine ng kasunduan sa tigil putukan at sana ng kasunduang pangkapayapaan din. Maaring mangyari na ang bahagi ng teritoryo ng Ukraine ay hindi na magiging sakop ng Ukraine. Kung gusto ni Pangulong Zelensky na iparating ito sa sarili niyang mamamayan at makuha ang suporta ng nakararami at kailangan niyang magsagawa ng referendum tungkol dito, kailangan din niyang sabihin sa kanyang mga kababayan na binuksan niya ang daan patungong Europa para sa kanila. Ibig sabihin, ang ideya ay talagang iminungkahi ni Merz na pilitin lang ang mga Ukrainiano. Tanggapin ang pagkawala ng teritoryo kapalit ng ilusyon ng pagiging EU member. Ipaliwanag ko kung bakit ilusyon ito. Sinabi ni Friedrich Merz na ang ideya ng pagsali ng Ukraine sa European Union bago ang Enero 1, 2027 na binanggit ni Pangulong Vladimir Zelensky ay masyadong optimistiko. Naniniwala siya na kahit ang pagsali bago ang 2028 ay hindi makatotohanan. Binanggit ni Merz ang ayaw marinig ng karamihan, pero ito ang realidad na dapat tanggapin upang hindi mabuhay sa ilusyon. Susunod, magbibigay ako ng isa pang sipi mula kay Merz. Iminungkahi ni Zelensky ang ideya ng pagsali sa EU sa Enero 1, 2027. Hindi ito gagana. Kahit sa Enero 1, 2028, hindi pa rin ito realistiko. Gusto kong magbabala laban sa sobrang taas na mga inaasahan. Hindi maaaring maging miyembro ng European Union ang bansa habang may digmaan. Bago sumali, kailangan tuparin ng Ukraine ang lahat ng kondisyon, lalo na ang pagpapatupad ng rule of law at makabuluhang progreso laban sa korupsyon. Ну и в конце Мерц Dagdag pa, ang mapayapang solusyon sa sigalot ng Ukraina at Rusya ay maaaring mangailangan ng teritorial na konsesyon mula sa Ukraina at maaaring mangailangan ang usaping ito ng referendum. At para bumoto ang mga Ukrainiano, naisuko ang mga teritoryo ng Ukraina sa Rusya at hindi pabagsakin si Volodymyr Zelensky. Handa ang Europa na magbigay ng mga garantiya mula sa European Union tungkol sa posibilidad ng pagiging miyembro ng Ukraina. Oo, hindi pa mismo pagiging miyembro, kundi ang posibilidad na balang araw ay magiging miyembro ang Ukraina ng European Union. Dito muna ako maglalagay ng 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode nito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate o kumuha ng bayad na subscription bilang sponsor. Sa mga link at detalye sa description ng video na ito, iba-iba ang mga paraan doon o kaya ay iscan ang QR code na nakikita ninyo sa inyong mga screen. Ito ang pinakamadaling paraan para suportahan ang trabaho ng channel na ito. Magpapasalamat ako sa inyo dahil dito, hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.